Tuklasin ang mundong nababalot ng hiwaga, misteryo, mahika at mga mahalagang aral ng buhay. Ating pakinggan ang mga kwentong nagmumula sa mga gintong pahina. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, ay may naninirahang aso na sunod sa lahat ng luho. Ang asong ito ay pagmamay-ari ng mahal na prinsesa at talaga namang laging alagang-alaga. Mapalad ang asong yun dahil may maayos na tulugan, masarap na pagkain at maginhawang buhay kumpara sa mga tagapaglingkod ng palasyo. Ang asong yun ay nagngangalang Puraw, na ang kahulugan ay kulay puti. Kahalintulad kasi ng balahibo ni Puraw ang mapuputing ulap sa kalangitan. Malambot yon at makapal, alagang-alaga sa gugo at dayap upang hindi manlagas at pamahayan ng mga parasitikong insekto. Sa umaga pa lamang paggising ni Puraw ay ipaghahanda na ito ng pampaligo ng mga tagapaglingkod. Pinipigaan ng dayap at binababaran ng mga talulot ng mababangong bulaklak ang tubig. Magtatampisaw roon si Puraw bago tuluyang linisan at suklayin ang mahaba nitong balahibo. Isang buong litsyong manok at isang mangkok ng maligamgam na gatas ang almusal ng maswerteng aso. Daig pa ang mga tagapaglingkod na tinapay at mantikilya lamang ang agahan. Pagkakain ay makikipaglaro naman si Puraw sa mga tagapaglingkod habang hinihintay na matapos sa pag-aaral nito ang prinsesa. Sa ika-12 ng tanghali ay isang malaking tipak naman ng hinurnong karne ng baka ang kakainin ng aso. Matutulog ito pagkatapos kumain. Pagkagising ay maglalakad-lakad ito kasama ng prinsesa sa paligid ng palasyo. Maglalaro at kakain muli pagsapit ng gabi. Bago matulog ay pupunasan naman ng maligamgam na tuwalya si Puraw. Tsaka ito ilalagak sa espesyal nitong tulugan na may malambot na bulak para magpahinga na. Minsan ay aakyat pa ito sa kama ng prinsesa at doon matutulog. Napakasarap talaga ng buhay ni Puraw, ang pinakamapalad na aso sa buong kaharian. Taliwas sa pamumuhay ni aso, isang asong gubat na walang amo, kaya wala man lang nagbinyag ng pangalan. Marumi, payat at gusgusin. Pangangalaga na nitong maituturing ang minsang paghahagis ng tinapay o tirang pagkain ng mga tao. Sa umpisa pa lamang ng araw ni aso ay hindi na ito sigurado kung may makakain ba ito. Kailangan pa nitong magpagala-gala mula sa gubat hanggang sa kabayanan upang maghanap ng makakain. Sa mga basurahan at palengke ito madalas makahanap ng tira-tira at pagkaing malapit ng mabulok. Mga pagkaing aagawin pa niya sa ibang aso o pusa para lamang mailaman sa kumukulong tiyan. Maswerte na si aso kung makakakain siya ng isang beses sa isang araw. Minsan ay lumilipas ang isang buong maghapon na kumakalam ang kanyang sikmura. Bagaman salat sa pangangalaga, pagkain at iba pang luho sa buhay, napakasaya naman ni aso dahil malaya niyang magagawa ang lahat niyang ibig. Nakatatawid siya sa ilog kung gusto niya, lumalabas ng bayan, natutulog kung saan niya gusto at nakakapanood ng mga pagtatanghal sa plaza. Mga bagay na nais din sanang maranasan ni Puraw. Ngunit dahil siya ay aso ng prinsesa, kailangan naroon lamang siya sa 4 na sulok ng palasyong may matataas na bakod. Mga bakod na halos umabot na sa mga ulap. Mga ulap kung saan halaw ang kulay niya. Hoy! Hoy! Puraw! Tulala ka na naman dyan! Bati ni aso kay Puraw na noon ay nakatanaw sa labas ng bakal na tarangkahan. Tumakbo si Puraw malapit sa tarangkahan. Hanggang doon lamang siya. Bawal lumabas. Hinihintay lamang niyang matapos sa pag-aaral nito ang prinsesa. Kamusta, aso?
Saan ka nanggaling, kaibigan? Mula sa labas ng tarangkahan ay naghukay ng lupa si Aso upang higaan. Sa gubat, nakakita ako ng mga mangangaso na nag-iihaw ng isda. Humingi ako. Ang babait nga eh. Hindi tinik lang ang binigay sa akin. Isang buong inihaw na isda. Buong pagmamalaki ni Aso. Ano ang mangangaso? Inosenteng tanong ni Puraw. Yung mga taong nanghuhuli ng mga usa, baboy ramo o kaya mga kuneho para kainin. Eh bakit isda ang kinakain nila kung usa, baboy ramo at kuneho ang hinuhuli nila? Ewan ko nga ba? Natatawang sagot ni Aso. Tsu! Puraw! Huwag ka riyan! Mahinahong saway ng isang kawal. Pagkatapos ay binalingan si Aso. Shoo! Lumayas ka nga rito! Ang dumi-dumi mo! Baka mahawahan pa ng galis mo ang alaga ng prinsesa. Kita na lang tayo sa ibang araw, Puraw. At tumakbo na palayo si Aso. Naiwang nag-iisip si Puraw kung saan na naman kaya pupunta si Aso. Araw-araw ay inaabangan niya ang pagbisita ng palaboy niyang kaibigan upang magpakwento ng mga pakikipagsapalaran nito sa kung saan-saan. Kinasasabikan niya ang mga kwento ni Aso at pinapangarap niyang makita. Luminga-linga si Puraw. Nang makitang walang nakakapansin sa kanya, ay lumusot siya sa pagitan ng tarangkahang bakal. Tumakbo siya palabas ng palasyo at sumunod kay Aso. Anong saya niya nang sa unang pagkakataon ay makaramdam ng kalayaan. Ang bilis niyang tumakbo. Hinabol niya si Aso. Aso! Aso! Hintayin mo ko! Gulat na lumingon ang marungis na Aso sa malinis nitong kaibigan. Naku, Puraw! Anong ginagawa mo rito? Bakit ka lumabas sa inyo? Nag-aalala nitong tanong. Sasama lang ako saglit sa'yo. Babalik din ako mamaya. Nagpalinga-linga si Aso. Mapanganib sa gubat. Baka makasalubong mo pa ang mababangis na lobo. Mapapahamak ka. Sandali lang naman. Ang mabuti pa ay umuwi ka na. Hindi ka asong kalye o asong gubat. Madali kang mapapahamak. Makinig ka sa akin. Maraming mapanlinlang sa gubat. Itinulak ni Aso si Puraw. Ngunit umangil ito. Ayaw mo lang akong isama. Ang damot mo naman. Diyan ka na. Tumakbo papasok sa malalim na parte ng gubat si Puraw. Napahinga na lang ng malalim si Aso. Naku naman! Hindi na malaman ni Puraw kung nasaan na siya. Madilim na ang bahagi ng gubat na napuntahan niya. Hindi niya alam kung saan ang pabalik. Nayayamot siya kay Aso. Ayaw ibahagi ni Aso sa kanya ang mga paglalakbay nito. Kamusta, munting kaibigan? Biglang wika ng isang malalim na boses mula sa likuran ni Puraw. Napatalon siya sa gulat. May 4 na malalaking aso ang papalapit sa kanya. Mas malaki pa ang mga yun kay Aso at malalaki at matatalas ang mga ngipin. Kinabahan si Puraw. Magandang araw po sa inyo. Aniya. Naliligaw ka ba? Tanong muli ng isa. Opo. Gusto ko nang umuwi sa palasyo. Umatras si Puraw. Sa palasyo? Alam namin ang daan pabalik sa palasyo. Hindi ba mga kasama? Nagsitanguan ang 3 iba pa. Sumama ka sa amin. Sige po. Madaling nagtiwala ang inosenteng si Puraw. Wala itong kamalay-malay na mga lobo na pala ang sinamahan nitong pangkat na handa na itong lapain. Puraw! Huwag kang sumama sa kanila! Biglang lumabas si Aso mula sa kung saan. Umangil ang malalaking lobo at dinamba nito si Aso. Napailalim si Aso at umingit. Puraw pala ang pangalan mo. Wika nito sa kanya. Bakit ka nakikisama sa gusgusing ito? Hindi pinansin ni Puraw si Aso. Hindi ko po siya kasama. Maramot po ang isang yan. Nagtawanan ang malalaking lobo. Tama, huwag kang makikisama sa isang ito. Mahina siya at walang alam. Binalingan muli nito si Aso at sinigawan sa muka.
Layas! Nagkukumahog na lumayo si Aso habang nakalingon kay Puraw. Kaibigan! Lumayo ka sa kanila habang maaga pa! Nagtahulan ang malalaking lobo, kaya lalong binilisan ni Aso ang pagtakbo. Ngayon, halika na! Ihahatid ka namin sa palasyo. Sumama nga si Puraw sa malalaking lobo sa pag-asang alam ng mga ito ang daan pabalik sa palasyo. Ngunit napansin niyang tila padilim ng padilim ang kanilang nararating at nagiging nakakatakot na ang itsura ng mga puno. Hindi niya maalalang dinaanan niya ang mga yon. Napahinto siya sa paglalakad nang may matisod na buto. Huwag mong pansinin yan, anang nangungunang lobo. Halika rito sa gitna. Tinignan ni Puraw ang itsura ng malalaking lobo. Naglalaway na ang mga yon at mabalasik ang tingin sa kanya. Halika na! Napaatras siya. Naalala niya ang sinabi ni Aso na maraming mapanlinlang sa gubat. Ikaw lang ang aso rito, anang nangunguna sa malalaking lobo. Kaming lahat ay lobo. Dali-daling tumakbo pabalik si Puraw. Dinig niya ang pagkakahulan ng mga lobong inakala niyang aso. Hinabol siya ng mga yun. Umalulong siya sa labis na takot. Dapat ay naniwala na lang siya kay Aso at bumalik sa palasyo. Ngayon ay paano na siya? Samantala ay kasunod na ni Aso ang mga kawal ng palasyo. Bumalik siya sa palasyo nang makuha ng mga lobo si Puraw. Noon ay nagkakagulo na sa palasyo dahil hindi mahanap ang aso ng prinsesa. Tinahulan ni Aso ang mga kawal. At nang mapansin siya ng mga ito, ay umasta siyang tatakbo sa gubat. Isa sa mga kawal ang nakakilala sa kanya. Narito siya kanina at nakabantay kay Puraw. Nang paalisin ko siya, ay nawala na rin ang alaga ng prinsesa. Baka alam niya kung nasaan ito. At napasunod niya sa kaloob-looban ng gubat ang mga kawal. Walang kasing bilis ang pagtakbo niya. Sinusundan siya ng mga kawal na sakay ng kabayo. Kailangan nilang magmadali dahil nanganganib na maging tanghalian ng mga lobo ang kaibigan niya. Narinig niya ang tahulan ng mga lobo. Tumatahol na rin siya at mula sa mga halaman ay lumabas ang nagmamadali at maruming si Puraw. Nabunggo pa niya ito. Sa likuran nito ay paparating na ang mga lobo. Nagsibaba ang mga kawal at inatake ang mga lobo. Dinambarin ni Aso ang mga nagtangkang pumaslang sa kanyang kaibigan. Mabilis siyang kumilos dahil sanay siyang makipag-away. Ngunit mas malaki sa kanya ang mga lobo kaya nakakagat pa rin siya. Hindi naman siya nagpatalo at kinagat din sa leeg yun. Napaungol si Aso nang may bumaunding pangil sa kanyang leeg. Napakasaya ng prinsesa nang makauwi ang alaga niyang si Puraw. Marumi at nanginginig ang buong katawan ni Puraw nang matagpuan. Ngunit ligtas ito. Salamat sa gusgusing aso na nagmalasakit na ituro kung nasaan ito. Ginamot ang sugatang aso at pinanatili sa palasyo hanggang sa gumaling ito. Dahil sa saganang pagkain at alaga ay dumoble ang timbang ni Aso. Halos kamukha na siya ng mga lobo. Walang hanggan naman ang pasasalamat ni Puraw sa kaibigan nito. Kung hindi dahil sa'yo baka kinain na ako ng mga lobo. Utang ko sa'yo ang buhay ko, Aso. Wala yon. Kaibigan kita, kaya hindi kita pababayaan. Hindi nyo rin naman ako pinabayaan noong ako ang muntika ng mamatay. Tugon ni Aso. Aalis ka pa rin ba? Tanong ni Puraw. Oo. Salamat sa pagpapatuloy sa akin sa palasyo. Pero sa gubat at lansangan talaga ang tirahan ko. Huwag kang mag-alala. Bibisitahin pa rin naman kita. Basta huwag ka nang pupunta sa gubat. Kita mo naman, mapanganib doon. Huwag kang mag-alala, makikinig na ako sa'yo. Sagot ni Puraw. Masayang umalis si Aso sa palasyo para muling mamuhay bilang palaboy. Hindi siya sanay na hindi nakikipagsapalaran, kagaya ni Puraw na hindi sanay sa buhay sa labas ng kaginhawahan. Magkaiba silang dalawa sa maraming bagay. Ngunit sila ay pinag-uugnay ng tunay na pagkakaibigan.